Natin ngayong gabi ang role model, action hero para sa mga bayaning barangay officials at barangay personnel ng Quezon City. Ang idol ko, idol ni Ricky, idol ni Vice, idol nating lahat, walang iba, kundi the #1 Senator of the Republic of the Philippines, Senator Robin Hood C. Padilla. Let's all stand and welcome our guest of honor and speaker. Maupo po tayo. Maraming salamat po. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang pagbati po ng kapayapaan, awa at gantimpala ng nag-iisang Diyos sa inyong lahat. Maging Muslim man po, Kristiyano, Hudyo, Katutubo, isa lamang po ang Panginoon nating tagapaglikha. Kaya tayo pong lahat ay magkakapatid. At ako po ay buong pusong nagpapasalamat sa introduction ng aking paboritong mayor. Parang kanina, buong-buo yung talumpati ko eh. Pero parang pag-uwi ko, gugulpihin ako ng asawa ko. Maraming mga sikretong inilihim ko ang lumabas ngayong gabing ito. Alam niyo po, totoo po yung sinabi ni Mayora. Hindi po yung tungkol dun sa babae. Yung tungkol po sa pagmamahal ko sa Quezon City. Ako po, katunayan, nung ako'y lumipat, siyempre ho, alam niyo na, napikot ako ng asawa ko. Inilipat niya ako dun sa lugar niya, nalungkot ako. Sabi ko, gusto ko sa Quezon City ako kasi dyan yung bahay namin eh. Sabi niya, di, bahala ka, pero outside ako lambu ka. Sabi ko, hindi, sige, sasama muna ako sa iyo, pero hindi ko po iniwan kailanman ang bahay ko sa Quezon City. Katunayan, ginawa ko na po siyang museo para isa po itong maging parang tourist attraction. Yung pong lumang bahay namin doon, kasi ito po ay parang Filipino-Chinese tuloy. Kaya napagbibintangan akong Chinese eh. Filipino-Spanish po siya dahil kami po ay, ang akin pong dugo ay may dugong Espanyol. Kaya po yung aming tahanan kapag nabisita niyo po, siya po ay bahay na bato ang tawag. Nire-restore po namin ito para balang araw, ito pong ating syudad ng Quezon City, kung meron po silang gustong makita kung ano yung kultura ng iniwan sa atin ng ating pagka-Filipino, Spanish, makikita po nila yan sa Quezon City. Kaya isang araw po, iimbitahin ko po kayo kapag natapos na po yung aming restoration para makita nyo po na isang araw, magiging kayamanan ng aming barangay at magiging kayamanan ng Quezon City ang Museo de Padilla. Ngayon naman po, alam nyo, noong panahon ng pandemic, doon ko na ipakita kay Mayora na solid ako sa kanya. Napakadami pong noong panahon na yon, alam naman nating lahat na biktima ng masama at maruming politika ang ating magaling na mayor. Alam niyo po, mapapatunayan po yan ng aking kaibigan na si Miss Pia Morato, na kaming dalawa nakikipag-away sa social media at pinagtatanggol namin si Mayora. Kaming dalawa, partner ko yan. Kung makipag-away kami, yung iba,
Umaabot na sa patapangan na talaga eh. Kung gusto mo, suntukan na lang tayo eh. Ganun. Umabot ho doon. Umabot ho doon. Sapagkat naniniwala po ako na yung inyong mayora may puso, matapang, magaling, at higit sa lahat, hindi madamot. Hindi ho dahil binayaran niya kami ha. Wala hong bayad yun, libre ho yun, pagmamahal ho yun. Ibig ko pong sabihin, hindi madamot, sapagkat hindi niya inaangkin ang galing ng Quezon City. Lagi niyang sinasabi sa akin, nagiging mahusay ako dahil mahusay ang mga barangay captain ko. Kanina, pag upo ko dun, yun na naman kagad ng sinabi sa akin. Ang binibida niya, yung ating magaling na undersecretary. Sabi niya, napakagaling nitong undersecretary nito. Kailangan masuportahan natin siya dahil napakaganda ng kanyang programa na urban farming. Alam niyo, nung panahon ng pandemic, mas maraming Pilipino ang nagkasakit dahil sa tinatawag nating relief goods. Dahil ang mga pinamibigay, noodles, sardinas na hindi natin alam kung siyang ginawa, bigas na hindi mo alam kung bakit ganun ang amoy. Mas mabuti pa yung bigas namin dati sa kulungan, mas mabango pa. Alam nyo, napakaganda nung proyekto na urban farming. Sapagkat, nung ako po ay nagpunta sa Japan, at kinuwento ko po ito sa ating mahal na mayor, wala silang idle land. Bawal dun yung lupa mo nakatiwangwang. Kapag yung lupa mo nakatiwangwang, ang taas ng tax. Buti na lang, meron kayong isang mayora at meron tayong isang undersecretary na naiintindihan na ang farming, yan ang buhay ng mga Pilipino at yan dapat isagawa natin. Kaya po kanina, ang sabi ko, Mayora, pwede bang pakibigyan mo ako ng kopya ng ordinansa na ito at gagawin nating panukalang batas? Hindi naman po siguro kabigla-bigla dahil kapag tiningnan nyo naman, lahat ng mga kinukuha ng mga nagiging DILG secretary ay mga tiga Quezon City. Anong ibig sabihin nun? Magagaling ang mga tiga Quezon City. Isipin nyo, mga mayor din yun ng ibang lugar, pero kumukuha sa Quezon City, pinipirata yung mga magagaling dito. Ano ibig sabihin nun, sir? Ibig sabihin nun, future senator ka. Sa totoo lang, sir, isa yan, kung mapapakinggan nyo po ako, lagi kong sinasabi, wag nyo pong isipin na ako ay galit o may tampo o hindi ko mahal ang mga kasama kong senador. Mahal ko po lahat yan. At sila'y magagaling, matatalino, sila ay mga teacher ko. Saludo po ako sa kanila. Pero, napapagod na po ako sa paulit-ulit. Ang nangyayari po sa atin, sabi nga sa English, we keep on recycling our national leaders. Paulit-ulit. Humihingi tayo. Humihingi tayo lagi ng pagbabago. Gusto natin ng pagbabago. Pero wala namang nagbago sa mga binoto natin. Ang hinihingi ko po, para na akong sirang plaka sa Senado, lagi ko pong sinasabi na panahon na para baguhin natin ang konstitusyon. Kapag sinabi po nating baguhin ang konstitusyon, ito po ay unang inumpisahan ni Senator Aquilino Pimentel. At siya po ang gumawa
ng local government code na nagbibigay ng kapangyarihan sa lokal na gobyerno. At malinaw po doon sa local government code, ang sinasabi niyan, dapat ang kapangyarihan ay nasa lokal, wala sa nasyonal. Pero ang nakakalungkot po, hanggang ngayon, ang local government code ay hindi pa po nai-implement fully. Dahil, siyempre, ang gusto ng mga nasyonal, sila yung siga. Sila, sa kanila kayo lumilinya, sa kanila kayo nakikiusap, sila yung parang amo. Sila yung sinasabi nating hihingan nyo ng tulong, hihingan nyo ng pabor. Pero ang dapat masunod kung ano po yung narinig natin kanina na sinabi ni Ma'am Lisa Dino. Ang tunay na kapangyarihan ng isang bansa ay nasa lokal. Wala ho sa nasyonal. Kaya po sana, dumating ang panahon na suportahan niyo po ang pagbabago ng saligang batas. Yan po ang hinihingi ko sa inyo. Dahil kanina, napakaganda ng pakilala ng ating napakagandang Mayor Joy Belmonte. Napakasarap po pakinggan ang pakilala niya sa akin. Wala nang sasarap pa dun. Talagang aksyon, hindi drama. Totoo po yun. Aksyon. Pero yung aksyon natin, may hangganan. Hanggat hindi natin nababago, hanggat hindi natin binibigyan ng pagkakataon maging senador ang katulad ng ating Undersecretary Felicito Balmosina, alang mangyayari sa Pilipinas, paulit-ulit na lang. Kailangan magkaroon ng mga kakandidatong senador o tatawagin halimbawa, dumating ang araw, hindi naman po bago. Nung meron na, alam niyo po, ilang beses na po tayong nagpalit ng konstitusyon, ha? Hindi po ito bago. Hindi po ito idea ni Robin Hood Padilla. Ilang beses na po tayong nagkaroon ng konstitusyon. Magmula pa po sa Malolos, nagkaroon tayo ng 1935 Constitution, nagkaroon tayo ng 1943 Constitution sa panahon ng Hapon, na bumalik ang 1935, nagkaroon tayo ng 1973 Constitution, nagkaroon tayo ng 1987 Constitution. Kaya po, hindi po imposible na magkaroon tayo uli ng bagong konstitusyon na binibigyan ng pagkakataon yung mga hindi kilala na maging pinuno ng bayan. Nakakasawa na rin po ang politika ng Pilipinas. Nakakasawa na. Gustong-gusto natin ng pagbabago, okay. Pero meron tayong magagaling na alam ko, sabi kanina ni Sir Felicito, Robin, paano ba natin matatapos ang korupsyon? Naku, sabi ko, patay tayo dyan. Paano pa ng Espanyol lang korupsyon na yan? Minana na natin yan eh. Pero isa lang po ang paraan. Paiksiin natin ang sistema ng gobyerno. Sa ngayon po kasi, dalawa ang house. Meron po tayong tinatawag na lower house at meron po tayong tinatawag na upper house. Yan po yung mga congressman at meron po tayong mga senador. Bakit hindi po natin ibalik yung katulad nung 1973 Constitution na isa lang ang house at yun po ang tinatawag na unicameral. Kapag naging unicameral po tayo, ibig sabihin, bawas ang korupsyon, sir. Ibig sabihin, iiksi. Ngayon po, magagawa ng panukala sa House, magagawa ng panukala sa Senado, gagastusan yan ng parehong House. Pagdating doon sa third reading, nag-bicameral. Pagdating sa presidente, ibibito. Ginastos na yun ng napakalaki. Hindi po kagaya kapag tayo naging unicameral na,
Wala na pong bito yan. Kung ano yung gusto ng Prime Minister natin, yun po ang isusulong na batas. Kaya po dapat, yung paniniwala natin na mabawasan ang korupsyon, hindi po yan pwede sa salita. Kailangan gawan natin ng paraan. At yan po, manggagaling po sa barangay, sa inyo. Kung sino po ang mga itutulak niyong manalo. Kasi ako, naniniwala ako, naging number 1 ako dahil itinulak ako ng inyong mayor, itinulak ako ng mga barangay na manalo din dito sa Quezon City. Asensya na po kayo ha, kasi baka isipin nyo, parang may, ano nangyari dito kay Robin Padilla, parang gusto na yatang matapos ang mga senador. Parang gusto ko mawalan ng trabaho, parang ganun. Hindi naman po. Ako po kasi, hindi po ako naging politiko dahil gusto ko. Masaya na po ako sa pagiging artista. Napakasaya po ng buhay ko, katulad po ng kinuwento ng ating magaling na Vice Mayor, Jillian Soto. Wala na pong sasarap pa sa leading man ka at meron kang leading lady. Yun na po yung tinatawag na paraiso ng isang magiting na lalaki. Isipin ninyo, mahalin ka ba naman ni Sharon Cuneta? Ano ba, boss, no? Sa totoo lang, Sir Jillian, kaya ako napatalon sa bubong noon, nagpapa-impress ako kay Sharon. Dahil totoo ho yun, isang talon lang, nandun na ako sa bubong. Inisip ko rin, paano ko nagawa yun? Pero siyempre ho, ang tangi ko pong ibinabato sa inyo, kailangan po talaga dumating ang panahon na magsakripisyo tayo. Pag sinabi po nating magsakripisyo, yung hindi nating sariling interes. Hanggat pang sariling interes ang sinusulong natin bilang mga public official, walang mangyayari sa bansang Pilipinas. Bilang panghuli, dahil sabi nila, sumesenyas na yung tao ko, parang 5 minutes lang ba ito? Kasi alam nyo, idol ko si Duterte, pwede ako hanggang 3 oras eh. Pero may sumesenyas na. Pero bago ko tapusin, pwede ko muna ho bang batiin lahat muna? Kasi nakita nyo po yung kapal na ito. Kabilin-bilinan po sa akin ito ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sabi niya, di baling huwag kang magsalita. Ang mahalaga, batiin mo yung mga tao. Sumobra na ho kung dami ng sinalita, babatiin ko muna po ang dapat nating pasalamatan. Una po ang ating magaling na Mayora, Joy Belmonte. Ma'am, you're my idol. At ang inyo pong tatay, at ang tatay ko po'y matalik na magkaibigan. Opo, kaya pwede po tayo maging magkaibigan. Wag po kayong mag-alala. Harmless po ako. Mabait po ako. 3 taon na po ako sa kulungan eh. I'm a good boy now. At siyempre po, ang aking kapatid, nung nakita ko ito, mus-mus pa. Pero nung nagsalita kanina, sabi ko talagang soto ito sa kanyang, ang nananalaytay sa kanyang ugat ay ang dugo ng isang senador din. Lolo mo, senador din, vice mayor din, lahat. Isa kang nasa iyo. Tawagin na rin kitang anak, di na ako mahihiya. Anak Jillian Soto, mabuhay ka anak. Napakagaling mo magsalita. Opo. At siyempre po, sa ating pong future senator, DILG Undersecretary Felicito Valmosina. Sir, pagka ipinail ko yung panukala, dapat magkasama tayong dalawa.
Kailangan ikaw ang nasa tabi ko dahil ikaw ang gagawin kong bida. Supporting actor mo lang ako. Hindi ko aangkinin yun. Sasabihin ko po sa lahat ng mga Pilipino na idea po ninyo yun. Hindi po ako magnanakaw ng idea. Ako po ay marupok lang ang puso sa pag-ibig. At siyempre po, ang atin pong Director, Emmanuel Barromeo. Ang atin pong City Director, DILG Quezon City Field Office, siya po yun. Opo. At ang atin pong mga councilor, Banjo Pilar. Sir. Councilor Victor Bernardo. Councilor Nanette Daza. Councilor Mutia Castelo. Councilor Clark Dave Balnocina. Wala po si Ma'am Aiko pero babatiin ko na rin po, Ma'am Aiko Melendez. Kasi baka mabalitaan niyan ako. Ma'am Aiko Melendez. At siyempre po, ang pamilya po ni Undersecretary Dino. Magandang, opo. At ang idol po namin sa Senado, anak niya ito, Congressman Ralph Wendell Tulfo. Miss Pia Murato, ma'am. Ang amin pong pinuno sa Katipunan, Dick Penson. Ito na po yung mahaba. Pasensya na po kayo. Kapal. Pero iisa-isahin ko po ng mabilis. Barangay Basra, Barangay Bagong Pag-asa, Santo Niño, Project 6, Ramon Magsaysay, Alicia, Bahay Toro, Katipunan, San Antonio, Veterans Village, Bungad, Philam, West Triangle, Santa Cruz, Nayong Kanluran, Paltok, Paraiso, Mariblo, Damayan, Del Monte, Masambong, Talayan, Santo Domingo, Siena. Diyan po ako nag-aral sa Siena College. St. Peter, San Jose, Manresa, Damar, Pag-ibig sa Nayon, Balingasa, Santa Teresita, San Isidro Labrador, Paang Bundok, Salvacion, NS Amoranto, Maharlika, Lourdes, Bagong Silangan, Batasan Hills, Commonwealth, Holy Spirit, Payatas. Pasensya na po. Wala po akong magagawa. Kailangan ko pong gawin ito. Dahil malaki pong boto na nakuha ko sa mga barangay na ito. Nakakahiya naman pong hindi ako magpasalamat. Sabi nga po kanina ni Undersecretary, winasak natin ang boto. Kaya sir, kailangan ko po. Patawarin niyo po ako. Konti lang po ito. Silangan, Socorro, E. Rodriguez, West Camias, East Camias, Quirino 2A, Quirino 2B, Quirino 2C, Quirino 3A, Claro, Quirino 3B, Duyan-Duyan, Amihan, Matandang Balara, Pansol, Loyola Hik. Tama po ba? Matandang Balara? Okay, baka masabihan ko ng matanda. Sisiguraduhin nyo. Loyola Heights, San Roque, Mangga, Masagana, Villa Maria Clara, Bayanihan, Camp Aguinaldo, White Plains, Libis, Ugong Norte, Bagong Bayan, Blue Ridge A, Blue Ridge B, St. Ignatius, Milagrosa, Escopa 1, Escopa 2, Escopa 3, Escopa 4, Marilag, Bagong Buhay, Tagumpay, Dikino, Zobel, Sacred Heart, Laging Handa, Obrero, Paligsahan, Rojas, marami akong naging girlfriend doon. Oo, sa may Rojas District ito, di ba? Oo, naku, marami akong minahal doon, boss. Oo. Total, bukisan na to eh. Ito pa, Kamuning. South Triangle, aba naman, Pinagkaisahan, Immaculate Conception, San Martin de Porres, Kaunlaran, Bagong Lipunan ng Krame, Horseshoe, Valencia, nako. Yun din, daming artista po doon sa Valencia. Sa Regal po ito, di ba? Nako. Tatalon, Kalusugan, Kristong Hari, Damayang Lagi, Mariana,
Doña Imelda, Santol, Santo Niño, San Isidro Galas, Doña Aurora, Don Manuel, Doña Josefa, UP Village, Old Capitol Site, UP Campus, San Vicente, Teachers Village East, Teachers Village West, Central, Pinyahan, Malaya, Sikatuna Village, Botocan, Cruz Naligas, malapit na po, Bagbag, Capri, at ang mahal kong Fairview. Greater Lagro, Gulod, Kaligayahan, Nagkaisang Nayon, North Fairview, Novaliches Proper, Pasong Putik Proper, San Agustin, San Bartolome, Santa Lucia, Santa Monica, Apolonio Samson, Baisa, Balonbato, Kulyat, New Era, Pasong Tamo. Napakalaki po nung nakuha kong boto sa New Era. Maraming salamat po. Opo. Sangandaan, sa Uyo, Talipapa, Tandang Sora, Unang Sigaw. Yun po. Bilang panghuli, ayoko na pong kunin masyado ang inyong oras. Mga mahal kong, may nakalimutan. Ikaw talaga, oh. Nawala tuloy yung momentum, eh. Majority Floor Leader, Councilor Duray del Armente. Ma'am, pasensya ka na. Majority Floor Leader, baka hindi ako ma-schedule nito. Pasensya ka na, mama. Pero sa huli daw, yun daw ang pinaka-sweet. Bilang panghuli, mga mahal kong barangay captain, alam niyo po, ang bayan natin, kung tutuusin, ito po, wala pang mga Espanyol, wala pang mga dayuhan dito. Meron na po tayo mga dato. Ang mga dato, yan po yung mga barangay captain nung araw. At sila po talaga yung mga matitikas, tagapagtanggol, palaban. Sila ang inaasahan. Kaya po yung pangalan na dato, hanggang sa ngayon, pag sinabing dato, matigas. Dito po ngayon, sa ating bayan, kailangan po tayong maging matigas. Dahil sa matagal na panahon, nagkaroon po tayo ng napakaraming pumasok sa ating iba't ibang kultura, nagulo-gulo na tayo, iba't iba na ang mga pinaniniwalaan natin, iba't iba na ang ating mga morality. Kaya kailangan po natin ng matitigas na dato. Una, para labanan po ang paglaganap ng droga. Sobra na naman pong nakakalungkot pong isipin, doon po sa aming probinsya, sa Camarines Norte, meron pong mga edad na 16 years old, 15 years old, tsaka 14 years old na nang rape ng isang batang babae na 14 years old, binidyo nila habang nire-rape nila at habang pinapatay nila. At 3 araw po nila, araw-araw binibidyo nila habang naaagnas yung bata. Sobra na po ang paglaganap ng droga na naman. Kaya sana po bilang panghuling salita, wag po nating hayaan na maging normal ang ganitong klase na pag-iisip ng ating kabataan. Dahil tunay po ito. Kapag yung kabataan natin, hinayaan natin na maging ganito na, wala pong pag-asa ang bayan natin. At hindi ako naniniwala na manggagaling ang pagpuksa nito sa PNP o sa mga sundalo o sa mga senador o congressman. Hindi po. Manggagaling po ito sa mga barangay captain dahil kilala ninyo kung sino yung mga drug pusher na yan. Kilala ninyo. Kayo na pong bahala na mga laga sa ating kinabukasan. Tanging inyo lamang po yan. At naniniwala ako na ang ating mahal na mayor, siya, kung titingnan ninyo, napakaganda, tahimik, pero yan po
ang pinakamatapang na mayor na nakita ko. Dahil nung panahon na siya ay binabakbakan, siya ay sinisiraan, buong ngiti po niya at buong taas noo niyang hinarap ang mga naninira sa kanya. At ngayon, kayo ang pinakamatibay na lungsod, siya ang pinakamatibay na mayor. Kaya asahan niyo po ako sa laban sa droga, kasama niyo po si Robin Padilla. Maraming salamat po. Mabuhay po ang Quezon City, mabuhay ang barangay. Once again, your participation in the significant celebration underscores your genuine respect for our local traditions, culture, highlighting the unity that defines our community. As we unite in celebration and progress, we express our profound appreciation for your support, which continue to uplift Quezon City and its residents. Given on this momentous occasion during the 28th Barangay Day celebration this September 2023 at the Novotel Cubao, Quezon City. Signed by Ricardo B. Corpus, City Government Department Head, Barangay and Community Relations Department, Alfredo S. Rojas, Liga President, and Maria Josefina G. Belmonte, City Mayor. Once again, put your hands together to Senator Robin Padilla.